ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligan nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Headline. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Headline. Mayong hapon. Yari mga headliners, buwas na gitipon sa ulit balitaan sang DYLL. Radio Pilipinas, Iloilo, subong nga Biyernes, Mayo 15, 2026. Ako si Bing Pabiona, kagyari ang mga headline. Headline. ASEAN delegates naka-eksperyensya sang matamis nga festival, ang Manggahan Festival. Headline. Security personnel para sa Manggahan Festival gin-deploy na extend nga o na-deploy na. Headline. Farmers Market sa Oton, Iloilo nag-umpisa na. Headline. Anay Iloilo City Mayor Caronde LG Undersecretary Mabilog nagsumpa na. Headline. Mga security agencies sa siyudad sang Iloilo ginsapol ni Mayor Tereñas. Headline. Lokal nga panguluhan sa siyudad sang Iloilo nga may preparar nga 50 ka static water tanks kung magkulang ang supply sang tubig bangod sang tig-ilinit. Headline. State-of-the-art theater sa UP Visayas pagatukuron. Headline. League of Municipalities of Iloilo meeting nakasentro sa seguridad sa pagkaon, agrikultura, kag ayuda. Headline. Department of Social Welfare and Development nagpaandam sa publiko batok sa mga nagapakilala nga staff sa ahensya nga nagasiling nga magahatag bulig sa baylo sa mga personal nga impormasyon. Headline. Isang gatos ka mga beneficiaries ang Patawid Pamilya Pilipino program sa indigenous communities na kaagom sang dental services. Headline. Pila ka taxpayers nakingagaw sa deadline sa pag-file sa income tax return. Headline.
Sa kaundan sang mga headline, mainit nga ginabi-abi ni Governor Lucille Nava ang mga delegado sa ASEAN Regional Geographical Indication Forum and Exhibition sa ila pagbisita sa probinsya sang Guimaras kadungan sa pag-umpisa sang selebrasyon sang Manggahan Festival 2026. Biyernes, usubong nga adlaw, May 15. Kaupod ni Governor Navas pag-abi-abi sa magbisita Sanday Bureau of Trademarks Director Attorney Jesus Antonio Ross, EU IPO Project Leader Gonzalo Bilbao, kag REDD Association Consultant Peter Damari. Kabayan sang ila pagbisita, nagpakigbahin ang mga delegado sa Mango Eat All You Can sa diin natilawan ang matamis kag world class nga paho sang probinsya. Ang pagbisita sa mga delegado sa probinsya kabahin sang ASEAN Regional GI Forum and Exhibition sa syudad sang Iloilo nga ginorganisa sang Intellectual Property Office of the Philippines, kabuylog ang European Union Intellectual Property Office. Pinaagi ni sa Scope IPR project. Agud na siguro nga safe kag secure ang selebrasyon sa Manggahan Festival 2026, nag-deploy sang 568 security personnel kag emergency response personnel ang probinsya sang Guimaras sa ginhiwat ng send-off ceremony sa Kapitolyo Provincial sang Guimaras. Ginpahayag ni Governor Maria Lucille Nava ang dako nga katungdanan sa mga personnel para ma-maintenar ang peace and security sa selebrasyon sang Manggahan Festival. Ang masobra 500 ka personnel ginalakipan sa mga personnel sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Emergency Medical Team, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Search and Rescue Team, Provincial Law Enforcement and Public Safety, Armed Forces of the Philippines, kag 83 ka force multipliers. Sa pagpabaskog sa operational capability, nakaplastar naman ang logistics and mobility assets sa mga personnel. Sa selebrasyon sa Manggahan Festival 2026, mag-uumpisa subong nga adlaw, Mayo 15, kag magalabig tubtob Mayo 24. Anay Iloilo City Mayor karon Department of Interior Local Government Undersecretary Mabilog nagsumpa na kag ginpanganahan ini sa mga o gibulugan ini sa mga opisyal sang syudad sang Iloilo. Yari ang report ni General Baclay. Matapos ginappoint bilang Undersecretary for Public Safety sa Department of Interior and Local Government ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., nagpatigayon sa oath-taking si Anay Iloilo City Mayor kag karon Yusek Jed Patrick Mabilog sa tubang sa mga Ilonggo kag sang iya pamilya sa ginhiwat nga oath-taking ceremony sa UPV Auditorium sa siyudad sang Iloilo. Ginpangunahan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang pagpasumpa kay Yusek Mabilog sa tubang sang iya nga pamilya, mga kaupod sa politika kag ni Iloilo City Congresswoman Jamjam Baronda. Sa iya mensahe ginpahayag ni Mabilog nga dako ang iya sini nga tagipusoon nga batunon ang oportunidad nga makaserbisyo sa mga Pilipino sa DILG. Bilang anay alkalde suno sa iya, malapit siya tagipusoon kag iya nahangpan ang sitwasyon sa mga local government unit kag isa ini sa iya luyag mapadayon nga maserbisyohan sa DILG. Lakip man sa mga nagbisita sa oath-taking ceremony ni Yusek Mabilog, si Senator J.V. Ejercito nga personal mismo naging panginbulahan ang anay alkalde kaya nagapati sa ikasangkol sini bilang bag-o nga undersecretary sang DILG. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lokal na pangulahan sa syudad sang Iloilo, ginpreparar naman o may ginapreparar nga 50 ka static water tanks kung magkulang ang supply sang tubig sa syudad sang Iloilo bangod ban sang tig-ilinit. Yari ang report ni Emerose Santiagudo.
May nakahanda na nga 50 ka static water tanks ang Iloilo City Government sa tion nga magkulang ang supply sang tubig sa syudad bangod sa nagapadayon nga init sang panahon. Suno kay Engineer Neil Ravena, Head sa General Services Office, kag Executive Director sang Iloilo City Crisis Management Council, sa bahin sang logistic cluster sang GSO, nakahanda na ang ilang nga 50 ka static tanks para sa mga kabaranggayan kung sa tion kinahanglanon na nga magpanagtag sang tubig. Sunod sa opisyal nagapadayon ang ilang nga assessment sang water wells kag water source sa mga kabaranggayan. Padayon man ang ilang nga pagmonitor kung bala ara na sa alert level status ang water supply sa syudad. Ginpayag niya nga sa karon may 25 ka barangay sa syudad ang ginapaidalom sa close monitoring. Bangod ang ini nga mga barangay ang lubos nga maapektuhan sa tion nga may water shortage sa syudad. Ginpayag niya nga ang 50 ka static water tanks ang gamiton nila sa water distribution. Kung sa tion nga maglala na ang sitwasyon, kag kulangon ang supply sang tubig sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. State-of-the-art theater sa University of the Philippines, Visayas, pagatukuron. Yari ang report ni Janelle Baclay. Yung pangunahan ni Iloilo City Congress, Suman Jam matapos gina-appoint bilang Undersecretary for Public Safety sa Department of Interior and Local. Samtang, pangunahan naman dahil Iloilo City Congressman Jam Baronda, kag DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog ang project launch ceremony sa pagapatindugon ng state-of-the-art theater sa UP Visayas. Yari ang dugang nga detalye. Government ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagpatigayon sa off-taking si Anay Iloilo City Mayor kag karon Yusek Jed Patrick Mabilog sa atubang sa mga Ilonggo kag sang iya pamilya sa ginhiwat nga off. Yung pangunahan ni Iloilo City Congresswoman Jam Baronda kag ni DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog ang project launch ceremony sang pagapatindugon nga bago nga state-of-the-art theater sa UP Visayas Iloilo City Campus. Kaupod man nga nagtambong sa seremonya si Bicol Sara Party List Representative Terry Ridon kag retired Supreme Court Justice Francis Hardereza. Lakip sa mga himuon nga improvement amo ang pagpadako sang theater pag pahamtang sa mas balapad nga entablado, pagbutang sang solar panel, agud mangin solar dependent ang infrastruktura. Ginpasalamatan naman ni UPV Vice Chancellor for Administration Dr. Farisal Bagsit si Congresswoman Baronda sa pagpain sang pondo agud mapaobra ka mapatahon pa ang state-of-the-art nga UP Theater na makabuligid pa sa yoga sa mga art activity sa mga estudyante sang UPV. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. League of Municipality Yung pangunahan ni Iloilo City Congress. Municipality of the Philippines Iloilo meeting naka-center naman sa seguridad sa pagkaon, agrikultura kag ayuda. Yari ang report ni Hope Torrichante. Pagpabaskog sa seguridad sa pagkaon, suporta sa agrikultura kag bulig para sa vulnerable sector sa probinsya. Nagtipon sa syudad sang Iloilo ang mga alkalde sa probinsya sang Iloilo, gobyerno nasyonal kag mga opisyal sang Kapitolyo agud hambalan ang mga inisyatiba sa pagpauswag sang probinsya kag mga programa nga magasuporta sa mga kabanwahanan sa Iloilo. Ginatagan emphasis ni LMP Iloilo President Mayor Suzette Mamon ang importansya sang koordinasyon sa tunga sang LGU kag ahensya sang gobyerno
para masabat ang mga problema sa agrikultura, nutrisyon, kag social development. Lakip sa mga ginaistoryahan sa pagtilipon ang Local Government Support Fund programs ng Department of Interior and Local Government kag ang pagpatuman sang sagip sa kaak kag FFE-DIS programs ng Department of Agriculture Western Visayas. Ginpresentaman sang Iloilo Provincial Government ang framework sang financial assistance to local government units o Confalgo Rice Program na nagatuyo nga mapanami ang rice accessibility kag food security. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Naghingagaw sa pag-file sang annual income tax ang pila ka kliyente sa Bureau of Internal Revenue. Gintala na sang BIR ang deadline subong nga adlaw, Mayo 15 sa mag-file. Matandaan ang unang nga deadline ang gintala na sang Abril 15 apang ginpalawig agud mahatagan kay gayunan nga makahingagaw sa pag-file. Talalupang do naman nga matawhay ang pila sa BIR office sa distrito sang Molo, siyudad sang Iloilo. Extended Farmers Market sa Uton nagsugod na. Yari ang report upod kay JP Hervas. Nagbukas na ang Extended Weekend Farmers Market sa tubang sang Vista Mall sa Uton, Iloilo. Ang aktibidad programa sa Iloilo Provincial Government katuwang ang Vista Mall Iloilo, Georgia State kag Department of Agriculture Western Visayas. Lakip sa mga ginatanyag na produkto sa Extended Weekend Farmers Market ang mga preska nga utan, prutas, organic na bugas, panakot ka mga kakanin nga dala sa mga mangunguma gikan sa Kabatuan, Kalinog, Lambunaw, Leon, Miagaw, Uton, Pabiyag kag Santa Barbara. Para kay Efren Gano, pinuno sa kooperatiba sa manguma sa Uton, dako nga bulig ini nga proyekto sa ilang nga mga manguma agud mabakalang ilang mga ginabaligya nga utanon. Nagalaom si Gano nga magasigi-sigang ini nga aktibidad tubtob maanda na sa mga Ilonggo ang paghapit sa lugar para magbakal sang ila produkto. Nagpasalamat naman si Ana Marie Abangan sa Pulo Maestra Vita Uton sa benepisyo nga dala sang programa. Suno sa iya, dako nga buigi para sa ilang nga karinderya nga may malapit nga balaklan sang mga panakot, prutas kag utanon bangod na buhinan ang ilang gastos para sa transportasyon. Ang Extended Weekend Farmers Market mangin bukas kada Biyernes subtub Domingo halin Mayo 15 tubtob Hunyo 14 halin lasay sa aga tubtob las 8 sa gabi. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Department of Social Welfare and Development nagpaandam sa publiko batok sa mga nagapakilala sa staff sang ahensya na nagasiling magahatag bulig sa baylo sang mga personal nga impormasyon. Yari ang report upod kay Miriam Grace Erenieta. Nagpaandam ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 batok sa mga individual nga nagapakilala nga staff sang ahensya nga ginapasuni maghatag sang bulig kag nagapangayo sang personal nga impormasyon. Pakayag sa regional office nga wala nagapangayo ang DSWD sang personal nga datos pinaagi sa Messenger kag iban pa nga messaging platform. Dugang pahagpas ang DSWD6 nga para lihitimo ang impormasyon, mag-follow sa DSWD Facebook account. Para sa Bagong Pilipinas, Mian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 100 o kung isa kagatos ka 4-piece beneficiaries sa indigenous communities na kaagom sang dental services. Yaring report ni Miriam Grace Erenieta. Nag-avail ang dental services ang isa kagatos kakabataan nga Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kung 4-piece beneficiaries sa indigenous peoples o kung IPs communities sa Leon, Iloilo. Ang kabataan gikan sa mga barangay sang Kabungaan, Bacolod, Maliaw, Lampaya kag Igkadyos. Lakip sa serbisyo nga gintanyag ang fluoride treatment kag nakabatuman ang kabataan sang dental kits sa ginhiwat nga Information Caravan Cam Dental Mission nga ginorganisa sa Department of Social Welfare and Development 6 pinagi sa 4-piece Municipal Operations Office sang Leon kaupod ang Leon Local Government Unit.
Samtang ginpatpat sa Municipal Health Office ang importansya sa pag-atipan sa ngipon para sa kapugusan nga kaayuhan kag pagsalig sa kaugalingon. May giniwat man nga paghinunanon parte sa kinamatarong ka mga tumandok kag mga kababaihan to sa pagpanguna ni Indigenous Peoples Focal Vilma Camino nga nagapataas ang ihibalo sa kinamatarong kag importansya sa katungdanan sa mga tumandok kag mga kababaihan sa pag-uswag sang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga security agencies sa syudad ginsapol ni Mayor Raisa Treñas. Ang detalye upod kay Emerose Santiagudo. Naghiwat sang dialogo ang Iloilo City Government kaupod ang mga security agency sa syudad kasunod sa nagluntad nga shooting incident sa Festive Walk Mall sa nagligad nga semana. Kung madumduman, ginpatawag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang mga supervisor kag representative sa mga security agency nga may operasyon sa Iloilo City agud ma-review ang ilang nga protocols kag operational procedures. Ginpaunahan sa alkalde ang dialogo kaupod ang Iloilo City Police Office, Public Order and Safety Management Office kag Regional Civil Service Unit. Sunod sa alkalde, ginapa-review niya pa sa mga security agency ang ilang nga protocol, guidelines, hiring procedure, kag policy, kag action programs. Dugang niya nga natala na siya mag-issue sa executive order agad mapabaskog pa ang compliance kag monitoring sa mga security agencies bangod indi tanan na hamtang sa Iloilo City. Luyag naman nga iupod sa ilang nga training ang stress management kag emotional preparedness agad indi ini magresulta sa nagluntad nga insidente unsa diin gintiro sang isa ka security guard ang isa ka empleyado sa grocery store. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Department of Agrarian Reform ug Department of Trade and Industry naghiwat sa paghanas sa Agrarian Reform Beneficiaries Organizations. Yaring report ni JP Hervas. Naghiwat sang training ang Department of Agrarian Reform o Kundar Iloilo para sa 15 ka Agrarian Reform Beneficiary Organization o kun ARBO may kangtanan sa sales, branding kag market linkage sining karon lang katuyan sa aktibidad nga mapabaskog ang kapasidad sa mga manghuma kag kooperatiba sa pagbaligya kag pagpromote sa ilang mga produkto kag mapalapad pa ang ilang merkado. Gintalakay ni Iberville Region 6 Operations Specialist Marian Bibet ang importansya sang trademark kag geographical indication sa pagpalig-on sa negosyo sa mga arbo. Naghatag man sa workshop sa market linkage ang mga tiglawas sang DTI Iloilo agud buligan ang mga organisasyon na makaangkon sang direkta nga access sa institutional buyer. Suno sa Dar Iloilo, kabahin ini sang ilapadayon nga suporta sa pagpauswag sang kita kag pangabuhi sa mga agrarian reform beneficiaries sa bugos nga probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Technical Education and Skills Development Authority o TESDA gindala ang ila serbisyo sa geographically isolated community o kung malayo nga mga munisipalidad kag komunidad sa Libacao, Aklan. Yari ang report ni Miriam Grace Aranyeta. Gindala sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Aklan ang mga nanuhay-tuhay nga serbisyo sini sa Barangay Dalagsaan, Aklan nga isa ka remote kag geographically isolated community sa Libacao kaduhan sang serbisyo sa Iraya Caravan. May 1,552 ka residente ang nakabenepisyo sa Technical Vocational Government Services sang TESDA. Kaupod sang TESDA ang ibang pang ahensya sa gobyerno sa pagdala sa mga serbisyo pinaagi sa Caravan. Ang partisipasyon sa ahensya paagi sa inisyatibo nga TESDA sa barangay nga nagapabakod sa promisa sang ahensya sa pag-profile kag paghatag sang serbisyo sa mga individual sa malayo nga mga lugar paagi sa paghana sa mga ikasarang, mga oportunidad sa panangabuhian kag eksklusibo nga programa para sa pag-uswag. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kanlaon Volcanology Observatory ginkonfirmar nga wala sang crater glow o kon banaag sa Bulkan Kanlaon. Yari ang report ni Hope Turiciante.
Ginkumpirma sang Canlaon Volcano Observatory nga wala sang reported nga banaag o kon crater glow sa Canlaon kagabi Mayo 14. Suno kay KVO resident volcanologist engineer Marie Angeline Kinsha, hindi pa sustained o kon hindi pa regular ang crater glow sa bulkan. Kung madumduman, una nakita sa naked eye ang banaag sa Canlaon sang Mayo 10 sang gabi kag padayon nga ginamonitor sang mga eksperto. Sa piyak nga bahin talalupang do naman ang pagnubo sang sulfur dioxide flux sang Canlaon. Sandig sa pinakaulihi nga bulletin nga ginpagwa sang FIVOX, yara lang sa 143 tons sang SO2 sang Canlaon sang Mayo 14. Kung basehan ang nagligad nga paglupok sang bulkan, ginpahayag ni Engineer Kinsha nga posible senyales o kon precursor ang manubo nga SO2 sang Canlaon. Sa piyak sini nagapabilin sa alert level 2 ang bulkang Canlaon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa dugang nga mga headlines, arestado sang kapulisan ng isa ka drug suspect samtang nakapalagyo ang kaupdanan niya sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Mata Village, Barangay Butungon, Estancia, Iloilo. Ang suspetsado ang kilala nga si alias Maymay, 25 anyos, kag residente sa Estancia, Iloilo. Nakapalagyo naman sa operasyon si alias Juki, 34, ang edad kag residente sang Ahoy. Na konpiskaro ko nakuha sa operasyon ang 230 ka gramo sang ginasuspetsan sa shabu nga balor kapin 1.6 milyones pesos. Nagagawa sa investigasyon nga si alias Maymay nakasuhan na sadto bangod sang illegal nga droga sang tuig 2021 apang nakagawa sa prisuhan bangod sang plea bargaining agreement sang tuig 2024. Kapini sa kabulan nga ginmonitor ang mga suspetsado, kag natukiban nga naga-operate ang mga drogista sa Banos sang Estancia, Carles, kag Concepcion sa Iloilo. Ang madinalagon nga operasyon ginpatigayon sang Provincial Drug Enforcement Unit Team 3 Estancia Municipal Police Station kag Provincial Intelligence Unit. Samtang nagdangat sa masobra 273 ka tonelada sang latak kag basurang natigayon sa ginhawas nga sang City Engineer's Office sa area sang Mandalagan. Yari ang dugang nga detalye sang report upod kay JP Hervas. Nagdangat sa masobra 273 ka tonelada sang latag kag basura ang tigayon nga nahawas ang City Engineer's Office sa area sang Mandalagan Bridge 1 sa Dalan Lacson. Ini resulta sa ginhiwat nga desalting operation humalin Abril 16 tubtob Mayo 13. Ang aktibidad ginapananaw nga mangindako nga bulig sa paghawan sang suba agud nga makailig sa matawhay ang tubig. Ang desalting operation padayon nga ginaubra sang syudad bilang pagpanghanda sa gilapit nga panahon sang tig-ululan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa dugang balita, nangin makahulugan kag madinalagon ang Oak Jubilee Concert sang nagligad nga Mayo 13 sa panagbalay ni Father Bong Puzon, Parish Priest sang St. Clement's Church sa La Paz, siyudad sang Iloilo. Nag-enjoy ang mga nagtambong sa concert sa preparar nga audio-video presentation may kaangtanan sa pagtukod sang Carillon Tower sa simbahan nga may 13 ka kampanilya nga may nanuhay-tuhay nga kadakuon kag tono. Kung makaayo na ang Carillon Tower, mangin isa ini ka relihiyoso nga destinasyon sang pilgrimage kag makabulig sa pagpreserbar sang iya pinasahi nga tradisyon sa pagbagting sang kampana. Nangin exciting man ang presentasyon matapos mabatian ang pagpasundayag sang vivat sa ibabaw sang stage sa gwa sa simbahan nga ginbugusan day Father Eric Seven Cruz, Father Gibo Dandoy kag Father Bert Sepe. Ang Redemptorist Priests sang St. Clements nagpakita man sa ilang talento sa pagkanta nga sanday Father Jose Arnel Ralios kag Father Christopher Romeo Obak nga nagkanta sang Rain.
Nangin highlight sa concert ang performance ni Jed Madela. Wala niya ginpaslaw ang mga nagtambong sa iya mga ginkanta nga ambahanon kung sa diin mayara sang audience participation. Naghatag man sang duag sa selebrasyon ang fireworks display. Ang Oak Jubilee Concert ginakabig nga rain concert nga nagapatuhoy hindi lang sa pagpangamuyo para sa ulan, para sa kaumhan sa tunga sang tigilinit, kundi sa blessings o kongrasya kag paglaom sa mga deboto. Gintapos ni Father Julius Martin Malakas ang selebrasyon paagi sa isa ka pangamuyo kag pagpasalamat sa mga nagbuydog sa ika-80 nga anibersaryo sang perpetual novena sang Our Mother of Perpetual Help. Ilibina sa balo ka dekada nga pagpangadi kag missionary nga hilikoton. Amayan to mga headliners, boss, nagitipon sa hulot balitaan, kag gimbugusan sa news team, sang DYLL, Radyo Pilipinas, Iloilo. Ako naman ang iyong tagbalita, Bing Pabiona, Pilipinas, maayong hapon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo